Sa isang makipot na eskinita sa lungsod ng Maynila, sa gitna ng siksikang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero, plywood, at lumang tarapal, naroon ang tahanan ni Carol. Hindi ito tahanan sa mata ng iba, kundi isang silungan lamang, mainit tuwing tag-init, at tila lumulubog sa baha tuwing umuulan. Ang mga dingding ay may bakas ng lumang posters at retasong damit, samantalang ang sahig ay papag na natutuklap ang gilid. Si Carol, 23 anyos, ay nakaupo sa gilid ng lumang papag, may hawak na plastik na tasa ng malamig na kape. Sa likod niya, natutulog pa ang ama, nakahiga sa banig, ang kaliwang binti ay balot ng makapal na benda. 5 taon na mula ng aksidenteng mahulog siya sa ginagawang gusali, at mula noon, di na muling nakatindig. Ang ina naman ni Carol, si Aling Lena, ay kasalukuyang naglalaba sa batya sa labas ng bahay, kahit malamig pa ang tubig at mabigat pa ang hamog sa hangin. Mula sa labas ay maririnig ang halakhak ng mga kapitbahay na nag-aagawan sa pila ng tubig, habang sa loob naman ng barong-barong, katahimikan ang naghahari, punang tensyon, ng mga salitang hindi masabi, ng mga pangarap na pilit kinikimkim. Mama, mahinang tawag ni Carol, gising na ako. May tinapay dyan sa plastik, anak. Huwag mong kalimutang kumain bago ka umalis. Walang palaman ang tinapay. Kahapon pa ito nabili. Pero hindi nagreklamo si Carol, kumuha siya ng piraso at sinawsaw sa kape. Walang tamis, walang gatas, pero may kasamang dasal, na sana, sa araw na ito, may mabasag na dingding ng kahirapan. Kahapon lang, narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang. Akala niya tulog siya. Wala na tayong pambayad sa kuryente. Naputol na kahapon. Paano si Carol, kung makakuha siya ng trabaho? Kailangan niya ng laptop, pamasahe, pangdamit. Hindi ko alam, Nena. Hindi ko na alam. Ipinikit ni Carol ang mga mata. Ayaw niyang marinig, pero hindi niya rin kayang iwasan. Ito ang totoo. Ito ang mundong ginagalawan niya, isang mundong binuo ng pagtitiis, kakapusan, at pagkakapit sa konting pag-asa. Ngayon, isang araw na mahalaga ang darating. Isang job interview para sa isang marketing associate position sa isang sikat na kumpanya. Isang oportunidad, isang panibagong pag-asa. Hindi siya pwedeng magkamali. Doon, ay lalahad niya ang isang presentation na personal niyang binuo, isang malikhain at makabagong estratehiya sa pagbebenta ng produkto gamit ang social media. Nilagay niya iyon sa isang flash drive, na paulit-ulit niyang siniguro ang laman. 6:00 pa lamang ng umaga, wala pang kuryente kaya't sa liwanag lamang ng gasera siya naghanda. Pinlansya niya ng uling ang blouse at slacks na hiniram pa niya sa kaibigan. Nagsuot siya ng simpleng makeup at inayos ang buhok para magmukhang propesyonal. Ma, alis na po ako, paalam niya sa inang abala sa paglalaba sa labas ng bahay. Ingatan mo sarili mo, anak. Ipagdasal ko na makuha kanila. Ngumiti si Carol at hinalikan ang ina sa pisngi. Wala siyang baong pera maliban sa 50 pisong iniabot ng kapitbahay bilang sukli sa labang hindi pa rin nabayaran. Habang naglalakad siya papuntang terminal ng jeep, may biglaang humagibis na motorsiklo sa tabi niya at natalsikan ng putik ang laylayan ng kanyang pantalon. Tiningnan niya ito, halos hindi halata, pero sa mata ng isang perfectionist tulad niya, sapat na ito para magdala ng inis. Nang makarating sa kanto, isang itim na pusa ang biglang tumawid sa kanyang harapan. Napahinto siya. Natawa ang kaibigang si Mariz, na saktong dumaan rin. Ay nako, wag mong intindihin yan. Pamahiin lang. Kung malas, sana wala na akong trabaho, biro nito. Tumawa si Carol, pilit. Oo nga, wala naman yan. Pero hindi pa siya nakakatapak sa terminal ay may nagbagsakang mangkok mula sa isang karinderya. Tumama ito sa sahig at ang mainit na sabaw ay tumalsik sa kanyang braso. Napasigaw siya sa hapdi. Sorry Iya, sigaw ng Ale sa karinderya. Hindi ko nakita. Mainit pa yan. Bahagyang namula ang balat sa kanyang kaliwang braso. Wala siyang panahong magreklamo. Tinakpan niya iyon ng maliit na panyo at tumuloy sa pila ng jeep. Sa terminal, mahigit 50 katao ang nakapila. Mainit, maingay, siksikan. May ilang umaaligid na pulubi at batang nagbebenta ng basahan. Ilang minuto pa lang siyang nakatayo ay naramdaman na niya ang pawis na pumapatak mula sa kanyang batok. Baka malate ako, bulong niya sa sarili. Pagdating ng jeep, napilitan siyang sumabit dahil wala ng espasyo sa loob.
Habang nasa biyahe, may tumapik sa balikat niya. Miss, natatalsikan mo ako ng buhok mo, reklamo ng lalaking nasa loob. Nahihiya siyang umatras at mapapansin niyang may amoy usok na ang kanyang blouse, nang galing sa tambucho ng sinundan nilang sasakyan. Pagbaba sa Ayala, bigla siyang natapilok habang tumatawid. Nasira ang tokong ng kanyang sapatos. Napaupo siya sa bangkita habang pinagtatawanan ng ilang tambay sa kanto. Hindi na siya makalakad ng maayos. Lumapit siya sa isang vendor at nakiusap kung pwedeng bumili ng tsinelas. Wala siyang pera. Tiningnan siya ng vendor mula ulo hanggang paa. Hindi to okay, miss. Di kita pwedeng pautangin. Lumakad siyang paika-ika, hinubad ang sapatos, at naglakad ng nakapaa hanggang sa opisina. Basang-basa ang laylayan ng kanyang pantalon. Pawisan ang kanyang likod. Sa kabila ng lahat, pilit pa ring inipon ni Carol ang lakas ng loob habang tahimik na nakaupo sa waiting area sa ika-21 palapag ng isang makintab, air-conditioned corporate office. Pinagmasdan niya ang mga kasabay niyang aplikante, pawang may mamahaling blouse, malinis na sapatos, may dalang iPad o tablet. Samantalang siya, may bahid ng putik ang kanyang slacks, at bitbit lang niya ang lumang bag na inabot na ng ilang graduation at paglalaba. Isang staff ang lumapit sa kanya. Miss Carla Cruz, tumango siya agad, tumindig, at pinilit ituwid ang likod. Sa likod ng ngiti ay kaba, sa likod ng kaba ay panalangin. Pagpasok niya sa loob ng conference room, naroon ang 3 tagapamuno. Isang lalaki sa gitna, malamig ang titig at parang sanay sa paghusga ng mga tao sa loob ng 5 segundo. Sa kaliwa, isang babae na seryosong nagbabasa ng resume. Sa kanan, isang tahimik lang na nakatingin sa laptop. Umupo ka, Carol, wika ng gitnang lalaki. Kamusta ang biyahe mo papunta rito? Napakagat siya sa labi. Medyo malubak po, sir, pero nakarating naman po ako. Hindi na siya tinanong pa tungkol doon. Bakit mo gustong makapasok sa kumpanyang ito? Huminga siya ng malalim. Sa totoo lang po, ito na po yung pinakahinihintay kong pagkakataon. Simula pa lang po ng kolehiyo, minonitor ko na po yung campaigns nyo. Naniniwala po akong may makabuluhan kayong ginagawa, at gusto ko pong maging bahagi nun. Gusto ko pong makapag-ambag, hindi lang ng kaalaman, kundi ng dedikasyon. Nagkatinginan ang mga tagapamuno, bahagyang tumango ang babae, may dala ka raw na presentation. Tumayo siya, inilabas ang kanyang flash drive, at isinaksak sa laptop ng kumpanya. Sandali silang naghintay. Error, file corrupted. Napalunok si Carol. Sinubukan niya uli, walang lumalabas. Nag-refresh, wala. Meron ka bang backup? Tanong ng kalmado ngunit seryosong boses ng lalaki sa gitna. Wala po, sir. Dito ko lang po kasi nilagay, nanginginig ang kanyang boses. Isang buntong hininga ang binitawan ng lalaking interviewer. Hindi masyadong halata, pero ramdam. Let's move on, sabi ng babaeng panelist. Itinuloy ang ilang tanong, technical, situational, behavioral. Ginawa ni Carol ang lahat para bumawi. Inisa-isa niya ang mga campaign strategy na nabuo niya bilang intern, ang kanyang mga karanasan sa community marketing, at ang pagbuo ng programang Tindahan Mo, Lakad Ko, isang thesis na kinilala sa kanilang unibersidad. Ngunit sa bawat sagot niya, pakiramdam niya'y napipilitan na lamang makinig ang mga kaharap. Hindi na muling bumalik sa paksa ang presentation, tila tuluyan na itong binura sa listahan ng mahahalagang bagay. Thank you, Carol, sabi ng lalaking manager. We'll get back to you. Tumango siya, pilit pa ring ngumiti. Pero habang naglalakad siya palabas ng silid, ramdam niyang hindi na siya babalikan. Basa ang kanyang damit, mabigat ang bag, at basag ang puso. Tahimik si Carol habang naglalakad pa uwi. Habang dinadaanan niya ang parehong kalsadang tinahak kaninang umaga, para bang bawat hakbang ay may dalang alaala ng pagkatalo. Ang mga ilaw ng poste ay tila nanunuya, malamlam at nanginginig sa ambon. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila paalala ng lahat ng nangyaring pagkadapa. Pagkarating sa kanilang eskinita, sinalubong siya ng maruruming tubig na umaagos mula sa kanal. Walang pakialam si Carol kahit nabasa muli ang kanyang paa. Sa bungad ng kanilang barong-barong, tahimik niyang binuksan ang pintuan, at ang pamilyar na amoy ng kahirapan ay muling sumalubong sa kanya, amoy ng luma, ng tuyong pawis, ng mga pangarap na matagal nang nais makaalpas. Anak, kumusta? Tanong ng kanyang ina mula sa loob,
Hawak ang nilulutong lugaw na may kaunting malunggay. Ngumiti siya ng pilit, halos walang lakas ang boses. Okay lang po ma, pero hindi siya dumiretso sa hapag. Umupo siya sa tabi ng dingding, basang dingding, may lamat, may amoy ng lumang kahoy at ulan. Hinubad niya ang kanyang sapatos, wasak ang heels, may putik pa sa gilid. Tiningnan niya ang kanyang kamay, may galos. Tiningnan niya ang basang flash drive na parabang isang bangkay ng kanyang pangarap. Biglang tumunog ang cellphone niya. Isang unknown number. Sinagot niya agad. Umaasang baka may milagro. Hello, Carol. This is Anne from HR. Good evening po ma'am. We'd like to thank you for your time earlier. We appreciate your interest in our company. Unfortunately, napahawak siya sa dibdib. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. We have decided to move forward with another candidate. We wish you luck in your future endeavors. Carol. Opo, salamat po sa pagkakataon. Pagkababa ng tawag, doon siya tuluyang umiyak. Tahimik sa una, pinipigil ang hikbi. Pero habang lumalalim ang gabi, para siyang batang muling iniwan, muling napag-iwanan. Isinubsob niya ang mukha sa palad, nanlalambot, parang pinagsakluban ng buong mundo. Hindi na niya kinaya, napahagulhol siya, hindi na niya pinigilan, wala nang kahihiyan, wala nang lakas para magpanggap. Bakit ganon? Ginawa ko naman lahat, bakit parang ayaw ng mundo sa akin, bulong niya sa gitna ng luha. Ginising ko ang sarili ko bawat madaling araw. Pinilit kong maging matalino. Pinilit kong maging matatag. Lahat ng meron ako, binuhos ko, pero bakit parang wala ring saysay? Ang kanyang ina, bagamat sugatan din ang damdamin, ay tahimik lamang sa likuran. Hinayaan siyang ilabas ang sakit, dahil alam niyang iyon ang kailangan. Pagkaraan ng ilang minuto, sa katahimikan ng ulan, dumaan sa labas ng kanilang bahay ang itim na pusa. Tahimik itong tumingin kay Carol mula sa paanan ng poste, bago muling naglakad sa kalsada. Hindi na siya natakot, hindi na siya nagtaka. Napatingin siya sa langit, madilim, pero may liwanag na sumisilip sa likod ng ulap. Kinabukasan maaga pa lang, bumangon na si Carol. Masakit pa rin ang katawan, mabigat pa rin ang damdamin, pero ngayon, may konting liwanag sa kanyang mga mata. Nagluto siya ng kape para sa kanyang ina at nagbukas ng cellphone. May isang email. Isang maliit na kumpanya ang tumanggap sa kanya. Hindi kasing laki ng pinangarap niya, pero ito'y simula. Isang pinto, isang pag-asa. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Carol sa bago niyang trabaho, isang maliit ngunit masiglang ahensya na nakatuon sa mga lokal na produkto ng mga komunidad. Doon niya natagpuan ang isang kakaibang kaligayahan, malaya siyang magpahayag ng mga ideya, nakakatulong siya sa mga maliliit na negosyante, at higit sa lahat, may mga kasamahan siyang mas higit na nagbibigay halaga sa sipag at talino kaysa sa porma at reputasyon. Isang hapon, habang binubuo niya ang panibagong proposal para sa isang kooperatiba ng mga magsasaka, napatingin siya sa labas ng opisina. Sa kalsada, may dumaan na itim na pusa, tahimik itong naglakad, walang kamalay-malay sa takot na idinidikit ng mga tao rito. Ngumiti si Carol. Salamat sa'yo, bulong niya. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasa maling landas pa rin ako. Mula noon, tuwing makakakita siya ng itim na pusa, hindi takot kundi pasasalamat ang nararamdaman niya. At sa puso niya, nawala ang duda. Ang tunay na malas ay hindi ang itim na pusa, kundi ang paniniwalang wala na tayong pag-asa. Ang kabiguan ay hindi wakas, kundi hakbang, isang paalala na minsan, kailangan nating maliga para matutong hanapin ang daan na para talaga sa atin. At kahit paulit-ulit tayong madapa, basta't buo ang loob at bukas ang puso, makakabangon din tayo.